Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron ditong Knight of Wands, Two of Wands, Four of Pentacles. So, sa part na to, hindi literal na Aquarius yung bida, kundi kakilala nila na malapit sa kanila. Dun tatama tong reading natin. May Two of Wands pero dun sa kakilala, probably lalaki. Lalaking malapit sa iba sa inyo. So, sabihin natin ito yung partner mismo. Kung babae yung nanonood, kapatid, tatay, kaibigan, ka-workmate, o kung sino man yan, basta lalaking kakilala. Ano kaya itong Two of Wands? Tapos na partneran siya ng Four of Pentacles. Na para bang meron siyang pinaplano dito. O piniprepare niyang sarili para saan? O ano ba yan? Ano ba yung Two of Wands? So, yung Two of Wands, kinlarify ng the moon. Ano yun? Well, actually, yung Two of Wands ay pwede rin pala siyang instinct. May kinalaman sa instinct. So, instinct regarding the moon. Ano kaya yun? The moon. Kasi pag sinabi mong the moon, ano siya mystery, illusion, psychosis, deception, secrecy, confusion, drama, intuition. So, dahil malawak, maganda ko i-clarify din natin yung the moon, diba? Nyek. Di ano na talaga to, deception. Kasi nandito yung Five of Swords, Pero, kung Five of Swords, hindi naman kasi siya Seven of Swords. So, ibig sabihin, hindi siya pamalala sa ngayon. Kumbaga, papunta na doon sa palala. Or sabihin natin nasa initial stage pa lang ng lying or being sneaky. So, yung Two of Wands natin, na siya, transform na siya sa instinct. Or sabihin natin intuition to, instinct, intuition. Ito, Five of Swords. So, again, since umuulit yung words, dito na talaga siya tatama sa deceptive behavior. Pero again, hindi pa siya malala compared sa Seven of Swords. So, sabihin natin sneaky. May someone na nagiging sneaky. Nagsisimula ng magloko. Yun yung instinct ba? Kung ganun yung instinct ba, bakit nandito tong Four of Pentacles?
Kasi maganda itong 4 pentacles. Pero tingnan natin. Itong 4. Double 4. So pag ganyang muulit yung number, pinag-iisa ko na lang yan. Para hindi ako mahirapan. So ang dating maayos din. Kasi 4 stability. Security. Yun nga lang, medyo alanganin siya. So, paano naging alanganin? Magiging masaya, maayos pa yung sitwasyon. Kaya lang, alanganin in a way na panandalian lang. Saglit lang. Saglit lang yung saya, saglit lang yung pagkakaayos, tapos ayun. Problema na naman. So, ano pang mabubuo ko dito? Excuse. Sa double na 4. So, maisipin na lang. Kasi base sa picture, ito nakatingin, hindi nakatingin doon. Pero silang hindi nakatingin. Ito nakatingin dito, ito hindi nakatingin. Parang bang nadidistract. May someone na nadidistract. Or umiiwas sa accountability. Ganun ang dating. Anyways, love reading pala yun. So, dahil love reading siya, lalagay tayo ng clue. The impossible partner ng Aquarius reading. So, possible partner. Ay, teka, kakilala kasi to eh. Hindi naman to literal na Aquarius. So, pag di bida yung Aquarius or yung zodiac sign, hindi ko na kinaklarify yan. Okay? Hindi ko nang malimutan. Hindi pala bida yung Aquarius, kundi yung kaibigan niya or kakilala. Anyways, dito naman tayo sa susunod na senaryo. So, sa part na to, may kodigo. Okay? Pero ang maganda, may reverse. Kasi hindi ako nagbabasa ng reversed cards. Unless may kodigo. Okay? Kasi hindi ako komportable, nalilito ko lalo pag may reverse. Mabaliktad yung utak ko, ulo. Pero, maganda na rin na may kodigo para makapag-aral-aral na rin. That's sila baliktad, oh.
to? Procrastination, frivolous, cunning, careless. Ito. Gossip. So, clarify natin tong hermit na baliktad. Bakit baliktad siya? Para magkaroon tayo ng direksyon. So, bakit baliktad yung hermit natin? Clarify ng 9 of Wands. So, ang dating sa akin, may someone na parang ang dating over yung tao, may someone na over yung pag-analyze ng mga bagay-bagay na parang nagiging tamang hinala. Overthinking ba? Yun yung ano, in short, nag-overthink kasi Virgo to eh. Ngayon, ang dating kulang sa self-confidence. Kasi baliktad yung Virgo eh. Tayo naman tong 9 of Wands. Sama na kulang sa confidence. Ano to? Unrealistic, stable, sadness, wise. Clarify na rin natin itong ano. Baliktad na 2 of Wands. So, yung baliktad na 2 of Wands, kinarify ng the moon. Kaya lang, ay, the moon. Ano ba to? Dito ko napatingin sa moon na to eh. Ano ba to? 8 of Cups pala. Pero baliktad. So, yung 2 of Wands natin, fear pa rin tong, kasi fear din to eh. Fear din to. Ano ba yun? Parang ano, may trauma. May trauma, phobia. Yung tao dito. Ganon. Ayan. May 8 of Cups tayo. So, paano pagdidikitin yun? Kaya lang baliktad nga, ano? May term dito eh, nakalimutan ko yung specific term. Na para bang takot maging masaya. Kasi ang dating pag naging sobrang saya, feeling nung tao may kapalit yun.
So, pagkatapos mo maging super saya, magiging super lungkot naman. May specific term dun eh. Kalimutan ko lang kasi hindi ako interesado. Pero may nabasa kong ganun. Isa yata sa phobia yon or basta, ganun dating takot maging masaya kasi nga may kapalit. Natatakot sa kapalit na lungkot. Ito, temporary success. Oh. Searching for riches. Pero pag bumaliktad daw tong 8 of Cups, ay pwede rin pala siyang may kinalaman sa happiness. Ayon sa ibang source o book, guidebook, ito frivolous. Ito naman baliktad yung Page of Swords. So ito na yung outcome natin, Page of Swords. So may someone na sabihin nating feeling sick. Ewan ko, parang dating karoon ng mental problem na dito yung iba sa inyo. Masyadong pessimistic. Yun nga, papasok na dyan yung mababa yung self-confidence. So, pag ganun sobrang baba ng confidence, naapektuhan yung state of mind. In a way na nagiging somewhat lazy yung tao o nagpo-procrastinate. Ganun yung possible outcome dito. Na parang so, pagiging overthinker nung tao, habang Aquarius to, so, syempre, lagi nag-iisip yan. Air sign eh. Ang dating feeling sick siya overall sa period na to. Kasi ewan ko kung bakit niya may isip na kapag sobrang saya, may kapalit na sobrang lungkot. Ano ba yun? Siguro nga dahil naapektuhan ng low self-esteem o low self-confidence, kaya naapektuhan yung state of mind. Meron dating dito. Pero temporary lang naman yan, don't worry. Dito lang yan sa period na to, na 2 weeks. Anyways, dito na tayo sa susunod. Sa susunod na deck. Oh, La Donna di Servizio Bambino. Well, case to case basis. Pero ang tatamaan lang ng reading na to ay babaeng may trabaho. Na para bang magkakaroon ng pagbabago. Rhyme yun So, sabihin natin baka may new job offer siya na matanggap. Kasi may trabaho na siya dito eh. Ngayon, kung wala, pero babae pa rin, babae yung tatamaan, babaeng Aquarius. So, sabihin natin wala siyang work. Dito na papasok yung new beginning.
Kasi bata to eh. So, kahit saan, parang sinisimbolize ng bata yung new beginning o pag-start ng something new o pagiging adventurous. So, again, new job ay posible para dun sa iba na walang work. So, sabihin natin yung iba sa inyo na may trabaho na ayaw naman maghanap ng iba, loyal sila sa company o sa pinagtatrabahuan nila. So, sabihin natin meron silang inaasikaso. So, matatapos nila yon sa period na to, yung mga deadline na hinahabol or anything na pinagkakaabalahan, may progress, may chance ng progress na parang sinasabi dito yung guaranteed success. Ngayon, pwede rin tong sabihin nating baka mabuntis yung babaeng may trabaho, or kung di posible at single siya, edi baka magkaroon siya ng new pet. So, ano pa? Sabihin natin may in-expect siya. So, makukuha niya yung expectation niya. Like promotion, or may nilalakad siyang something. So, may development or improvement na maaaring mangyari. So, pwede rin makatanggap siya ng unexpected gifts. O gift lang isa. Pero kung may trabaho, malalaman nyo kung para sa inyo o hindi, or sa kakilala nyo, kung rank and file yung status ng trabaho niya. Okay, saan ba yung rank and file? Sa government, saka sa company. Employee siya eh. Whether public or private. Ay, 23 minutes pala. Sabis ng reading. Hindi ko na namalayan ng oras. So anyways, dito na tayo sa last deck. Babasahin ko na lang to para mabilis. Punin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Basic English lang naman to, kaya madaling maintindihan. Kukuha lang ako ng tatlo. So, sabi dito, intense. The intensity of a true soul connection includes highs and lows. Oh, challenge. Challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. At ang uli, honor. Treat the people you love with respect, and you'll find your relationship becomes stronger. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.